Magandang araw po mga kasenyor. Ako po muli ang inyong lingkod, Manong Joe Saldariaga, at welcome sa isa na namang makabuluhan at makabagong episode ng Senior Hour with Manong Joe. Alam nyo ba, tumatanda na rin ang populasyon ng Pilipinas. Isa na po ako doon. Ayon sa datos, pagsapit ng taong 2030, aabot na sa 8.5% ng populasyon sa bansa ang seniors. At habang lumalawak ang bilang natin, syempre naman, kailangan din lumawak ang suporta, lalo na serbisyong medikal at yung pangangalaga. Kaya naman, isang malaking hakbang ang ginawa ng Pasig City sa pamumuno ni Mayor Vico Sotto sa pagbubukas ng Magokoro Elderly Care Facility. Isa itong Japanese-style elderly care center na gumagamit ng smart technology at compassionate caregiving para mapangalagaan ng mga ka-senior sa makabago at makataong paraan. Bakit ba ito mahalaga? Dahil marami pa rin sa ating mga seniors ang walang access sa sapat na care. Hindi lahat ay kayang manatili sa ospital sa laki ng gastos, siyempre, ng matagal, at hindi rin lahat ay may kasamang kamag-anak sa bahay na maaring mag-alaga 24/7. Ang Magokoro ay isang lugar kung saan ang mga kasenyor na tulad ko ay maaaring gumaling, magpahinga at mabuhay ng may dignidad, respeto at suporta. At upang pag-usapan pa ito ng mas malalim, makakasama natin ngayong umaga ang isa sa mga aktibong taga-suporta ng proyektong ito mula sa Pasig City Council, walang iba kung hindi si Councilor Paul Roman Santiago o Consi Pau. Welcome po, Konsehal Pau Santiago. Maraming salamat for joining. Maraming salamat po, Manong Joe. Sa Senior Hour. Una po sa lahat, ano po itong Magokoro Elderly Care Facility? Paano nyo po ito na-conceptualize, particularly ng Pasig City Government? Actually po ito ay partnership po between INFIC, JICA, and also Pasig City. Opo. Madami na rin po tayo. Opo. Si JICA ho kasi mahilig siyang mag-partner, lalo na pag magaganda yung mga concept nila. Magaganda po yung mga binababa at tinuturo nila sa atin. And isa na po doon itong Magokoro. Japanese-style caregiving po to na facility, 200 square meters. Na nakikita niyo po na may mga iba't ibang kwarto. At the same time, dito po, ito po parang nagpo-function as daycare. Okay. Apo. Short stay lang po sila. Hindi po sila nag-overnight dito. Short stay lang po. Pero yun po, habang nandito sila, meron silang, as nakikita niyo po sa background, may iba't iba silang activities. Para po gumagana ang kanilang isipan, ang kanilang sensory, gumagana pa, may interaction po. Kaya po, step by step, bumubuti po ang kanilang kalagayan. Alam niyo po, Manong Joe, makwento ko lang din po, no? Tayo po rin ngayon sa Pasig ay pinapag-aralan din po natin yung mga anti-dementia care natin para sa ating mga senior. Minsan ho yun yung nakakalimutan eh. Napapafocus po tayo sa high blood, napapafocus po tayo sa diabetes, nakakalimutan mo yung dementia. So, isa po to sa magandang step na ginagawa po natin. And makwento ko na rin po, pag sinabi niyo po kasing Japanese style of caregiving, hindi po siya yung normal caregiver style. So may walang administration of medicine. Ito po ay directly na ganyan na po, assist lang po tayo. Inaalalayan lang po natin sila. At dahil din po dito, natututo po silang gumalaw independently. Na napakalaking bagay. Napakalaking bagay po. Actually, pagka nakikita nilang nakakakilos sila mag-isa, bumabalik po ang kanilang dignidad. At the same time, ang respect po natin bilang nakababata po sa kanila ay nabubuo din po kasi nakikita natin, may kasabihan po kami dito, Manong Joe, ang senior citizen po sa Pasig ay hindi uugod-ugod kung hindi kalugod-lugod. Ano pa kung serbisyo yung ino-offer nyo dito sa Magokoro para sa mga senior citizens ng Pasig? At nabanggit mo na rin paano ito nakakatulong sa kanilang physical at emotional well-being. Any plans of expanding this further in the future? Well, yes. So again, katulad nga po nung nasabi ko po sa inyo, una lang po to. Actually, una po to sa Pilipinas. No, itong Magokoro.
And step by step, inaaral po natin. Ngayon po ay meron tayong 8 na staff na nag-aalaga po sa ating senior citizen. Regarding sa expansion, habang inaaral po natin, yes, we want this to expand soon. We wanted also to develop our own senior center. Ang isa po sa parang binivisualize din po natin, not every barangay, kasi may mga barangay na wala na talagang space, no? We want to cluster siguro po clustering ng mga senior centers na parang ganito po, para may iwan at hindi naman nag-iisa sa bahay. Sila po ay may kasama nila kapwa senior nila. At sa ganito po, again, nababalik po ang kanilang dignidad. Kaya po, yes, we want this to expand, and kung ano pa po ang pwede nating ma-maximize. And actually po ngayon, one of our vision is also to develop our healthcare program regarding sa senior, orthopedic, geriatric, tsaka po yung nabanggit ko po sa inyo, anti-dementia. So, parang ganito na rin po yung ginagawa natin. Alam niyo, Konsi, nabanggit mo yung anti-dementia. That's very close to my heart because both my parents, before they passed away, pareho kong naapektuhan ng dementia. That's why I was telling myself, naku, if that's genetically, namamana ng mga anak, is telling my siblings, you better watch out for it. So, yung awareness Ito naman po. kailangan po mga ka-senior, aware tayo ha. Sabi nga ho ni Consi, that's a very important aspect of our health that we need to understand. Because marami po sa mga ka-senior natin talagang na-afflict ng dementia. But there is a way to Correct. delay it, not necessarily to prevent it, but to live with it and help families also equip themselves to live with it. Paano ho ba gumagamit ng smart technology itong facility niyo? Kung ibig sabihin ito? Yes. Kung mapapansin niyo po, Manong Joe, sa ibang healthcare, may mga monitors, may mga CCTVs. Ang Japanese, alam niyo naman po, very private. Yes. Very private sila eh. So, paano po ang technology natin dito? Meron po tayong 3 klaseng technology na nakalagay sa isang kwarto. Meron po tayong room sensor. So, dun po sa room sensor na yun, nakikita po natin yung movement or nakikita natin pag nakatayo or may active na gumagalaw sa loob ng kwarto. Mag-a-alarm po yan. Nasa app po nila, nasa phone po nila naka-attach yung kanilang application dun sa sensor. Number 2 is the bed sensor. Yung bed sensor po natin ay may BPM, may heart rate sensor. At the same time, yun po, pati yung activity din niya habang siya po yung nasa kama, ay nadedetect din po natin. At pangatlo po, yung sa may pintuan po nila, pag bumubukas po, nadedetect din po nila. Ay, pang-apat pa pala po, may nurse call din. So, hindi po mahihirapan humingi ng assistance ang ating mga senior citizen. Pero wala po tayong CCTV sa loob. Pero monitor po natin sila na maayos. Isa pong maganda pa dito, Konsi, ayon sa ulat mo, hindi kailangan tumira ng full-time. Hindi po. Oo, paano po nagwo-work ang daycare at home visit setup para po sa mga Pasig seniors na kasama ang pamilya nila? Okay, ganito po. Yung pagbibigay po natin ng pag-aalaga dito, hindi po natin sila pwedeng tanggapin dito nang walang consent ng pamilya. Okay. Sooner or later, i-endorse po natin sa kanila kung paano po rin natin inaalagaan ng kanilang mga senior dito. Lalo yung may dementia na. Lalo na yung mga may dementia na. Ayun nga po yung ibig sabihin po nito. Gusto na, tama po kayo sa sinabi nyo kanina. Hindi po natin siya mapiprevent, but we can manage it. So tuturuan po natin yung mga yung kanilang pamilya. Pagdating naman po sa home visit, meron din po tayo sa Magacoro. Pero masabi ko lang din po at modesty aside, ang Pasig po ay meron na pong matagal na health program na nag-home visit po talaga ang ating mga PHA. At saka Manong Joe, dito rin sa Pasig, nagdo-door-to-door tayo ng delivery ng gamot. So pagka dinideliver po yun. Opo. So pag binibigay po natin yung gamot sa ating senior, sine-check na rin natin yung vitals nila, kinakamusta natin. Kaya po yung mga record natin sa ating mga barangay health centers, na-update po natin kung kamusta sila. So, ito na po yun, nag-envelope, umiikot na po or maganda po yung flow ng ating healthcare pagdating po sa ating senior citizen. Yun naman po mga ka-senior dito sa Pasig
Para naman sa mga pamilya o senior citizen na wants to avail of the service nitong Magokoro, what do they need to do? Ano kailangan nilang gawin? Siguro po mas ma-advise ko po is sa kanilang barangay, health center, sila po ay magsabi. Meron po tayong face sheet kung saan po mag-fill up po ng information tungkol sa ating senior. And then, sa barangay health centers, isi-screen na rin po natin sila kung sila po ba ay papasa. Kasi po, hindi po siya para sa lahat. Kasi po, minsan may mga senior, mukhang kailangan na rin talaga na medyo mas nasa kama. Hindi na natin sila ita-travel dito. Pag ganun po, medyo fragile po eh. Pero pag yung nakikita natin, somehow, they can be active. Pwede pa po silang gumawa ng activities dito. Tinatanggap po natin sila. So, to answer your question po, sa barangay health centers po tayo pwede mag-apply para po mas madali ang ating application dito sa Magokoro. Pwede kayong tumawag dito sa... Sige, bigay po rin. Opo, may ipopost po tayo sa ating PIO rin at saka po sa ating Facebook page po. Ang Magokoro po, may Facebook page ang Magokoro. Nandun po yung kanilang number. Yes. Ipa-flash na dito. Yan, ipa-flash na dito. Ano ninyo? Nakikita mo ninyo yung Yan. Magokoro facility. Yan, dito po yan sa Pasig. So, mga kaliwanag, mga ka-senior, mga ka-Pasig City, katulad ko, tawagan lang ninyo kung kailangan nyo ng tulong. Yes, please. Panguli ko si Pao. Apo. Ano ang iyong long-term vision at ni Mayor Vico, yung inyong long-term vision para dito sa facility? Okay. May plano po bang, natanong ko na yan kanina, pero ulitin ko yung question. Palawakin nito further at gawin modelo para sa ibang Luzon. Sabi nga ninyo, ito po ay first of its kind in the country. And yung JICA, yung Japan International Cooperation Agency, ang partner nyo rin dito. Will you expand to get in more partners? And also yung desire ng NGU to really push this beyond Pasig as an example. Okay. Siyempre kung hanggang saan si JICA, we will really maximize the partnership that we have. But then again, siguro po, dahil nasabi nyo na ang long-term vision natin, siyempre, tayo na. Tayo na. Again, taxpayers' money po yan. Pera nyo po yan at kailangan po natin gamitin yon para po alagaan ng inyong mga seniors. So, long-term vision po natin is padaliin po ang ginagawa po ng ating mga seniors. Okay, so nanggaling na po tayo sa benepisyo. Meron po tayong sariling local senior pension, meron na po tayong centenarian, octogenarian, nonagenarian, yung mga incentives po natin. Ito po yung nagawa na natin noon. Saan na tayo papunta ngayon? Ay i-improve po ang ating healthcare, i-expand para po again maging available po siya sa ating mga senior citizen at hindi po natin sila papahirapan para po sa mga ganitong bagay. So again po, nasabi ko rin po yung expansion, sana magawa po natin yung clustering na malalapit po sa barangay para pwede pong iwan ang ating senior doon at the same time, hindi lang natin basta iniwan doon at tumambay sila. Nagkaroon pa sila ng activity at umayos pa po ang kanilang kalusugan. So yun po at syempre ang gusto rin po natin dito sa Pasig ay improvement po ng ating geriatric services, orthopedic, and paulit-ulit po ako doon sa anti-dementia. Kasi gusto po talaga natin yun maayos at ma-manage dito po sa ating lungsod. Kung si Pao, maraming salamat. Maraming salamat, Manong Joe. Thank you po. Pag-unlock nyo sa amin, pagbabahagi ng napaka-inspiring na kwento sa likod ng Magokoro facility. Tiyak akong maraming natutunan ng ating mga ka-senior sa episode na ito. Mga ka-senior, ang Magokoro ay patunay na may malasakit ang lipunan para sa ating mga nakakatanda. Kasama na ako doon dahil ako'y senior na rin. Sa panahon ngayon na marami pa ring senior citizen ang nangangailangan ng tulong, ang ganitong proyekto ay nagbibigay pag-asa sa atin lahat. Sana'y hindi ito ang huli kundi simula ng mas marami pang ganitong inisyatibo sa buong bansa. Hanggang sa susunod na episode ng Senior Hour, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaliwanag, ang inyong ka-senior, Manong Joe Saldariaga. Ingat po kayo.